4:52, magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 10 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Investigasyon kaugnay ng bribery scandal na kinasasangkutan ng ilang tauhan ng Bureau of Immigration, tinapos na ng Senado. Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, kumbinsidong extortion ang nangyari at hindi panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam. Paglalabas ng desisyon kaugnay ng kumpirmasyon ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng DENR, ipinagpaliban ng Commission on Appointments. Self-confessed hitman na si Edgar Matubato, pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa sa kasong frustrated murder. Huwes na umano'y sangkot sa illegal drug trade, inirekomendang sampahan ng kasong administratibo dahil sa katiwalian. Kooperasyon ng mga lokal na opisyal sa Mindanao kontra terorismo, hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte. Batas militar sa rehiyon idedeklara ng Pangulo kapag lumala ang kaguluhan. Mga transport at commuters group pinulong ng MMDA kaugnay sa planong pagpapatupad ng modified odd-even scheme sa EDSA. At nasa 600 residente ng Cebu at Bohol na paglingkuran sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at MCGI. Una po sa ating mga balita, tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue ng umano'y pangingikil ng ilang immigration officials sa negosyanteng si Jack Lam. Kumbinsido si Senator Richard Gordon na extortion ang nangyari at hindi bribery. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Matapos ang 5 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y 50 million bribery extortion sa Bureau of Immigration, nakumbinsi na si Committee Chair Senator Richard Gordon na isa itong kaso ng pangingikil ng ilang immigration officials at hindi panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam. Aniya, sina dating Commissioners Al Argosino at Michael Robles ang lumapit sa negosyante upang paulit-ulit na humingi ng pera kapalit ng pagpapalayas sa mga inarestong Chinese workers mula sa isang kasino sa Fontana Resort noong nakaraang taon. It's extortion, outright extortion. Kasi nagbayad pa sila ng kung nakita nyo, di ba? 50 million ang binigay. Nung hindi na makakuha, napilitan na magbayad ng bond, bail. What you should have done is turn over the money right away. What you should have done is file the case against people right away para nobody will get the perception that you have done nothing wrong. Hindi rin umano ligtas sina Commissioner Jaime Morente at dating Intelligence Division Chief Charles Calima sa pananagutan, lalo na't lumalabas na itinago nila kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang impormasyon ng pagtanggap nila Robles, Argosino at Calima ng pera mula sa negosyante. Si Calima got 18 million and they did not report it. Ang defense niya, I'm trying to build a case na huli-huli ko itong corruption ng dalawa. Pero, ang sabi mo sa akin, they should have filed the case right away. Sabi ko kay Morente, meron ka ng 18 million. Bakit pinauwi mo pa siya? Bakit di mo siya dinala kay Secretary of Justice? Bagaman kanya galing ang 50 million, wala umanong pananagutan si Jack Lam at biktima ng extortion anya ang kanya mga operators kung saan hiniram ang bahagi ng 50 million. Kahit pa si retired police Wally Sombero na umaming nakatanggap ng 10 milyong piso mula sa pagiging umano'y middleman ng immigration officials at ni Lam ay wala rin umanong sala sa nangyari. Sombero was a batang stadium, was trying to make money from both sides. So nothing wrong with it, sir? No, what's wrong with that? I mean, he wants to get a representation fees, di ba? Ayon din kay Senator Gordon, maging si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na umanay nakipagpulong sa kampo ni Lam at inalokan ng bribe money ay inosente rin at wala ring pananagutan. You're asking me as a lawyer, I don't think I was able to prove anything against Aguirre. Well, there will probably be cautionary statement. I'm not sure. I'll have to
Samantala, muntik nang ma-cite in contempt si Robles matapos itong tumanggi na sumagot sa tanong ng mga senador dahil sa kasulukuyang investigasyon ng ombudsman sa kanyang mga kaso. Pero dahil humingi ito ng tawad kay Senator Gordon, hindi na tinuloy ng komite ang banta. Ayon naman sa senador, ihahanda na nila ang committee report na may rekomendasyon patungkol sa mga posibleng panukalang batas na maipapasa para sa regulasyon ng mga negosyong katulad ng KLAM. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi pa rin nakakapagdesisyon ang Commission on Appointments sa kumpirmasyon ni Environment Secretary Gina Lopez sa kabila ng maghapong pagdinig kahapon. Sa halip, sa susunod na linggo pa ilalabas ng komite ang desisyon kung aprobado ba o hindi si Lopez bilang kalihim ng DENR. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Ipinagpaliban ng Commission on Appointment ang paglalabas ng resulta tungkol sa appointment ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng DENR. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, sa darating na Martes ay magkakaroon muna ng caucus o executive session ang mga miyembro ng komite upang pag-usapan ang kumpirmasyon nito. Caucus lang ito, caucus. Caucus lang kasi aalis siya eh. We request her to stay but she committed already the appointment in the state. So. Sa ginawang confirmation hearing, dumaan sa matinding interogasyon ang kalihim mula sa mga oppositors sa kanyang confirmation. Nasa 20 oppositors ang dumalo sa confirmation hearing na kinabibilangan ng mga kinatawan ng Chambers of Mines in the Philippines, mining engineers, UP miners at mula sa pambansang coalition na binubuo ng mga geologists, scientists at scholars at mga kumakatawan sa sangguniang panlalawigan ng Surigao del Norte at grupo ng mga manggagawang na wala ng hanap buhay sa pagmimina, mga health workers at mga minero ng Zambales. Giit ng mga opositor, walang kapasidad, hindi kwalipikado at walang sapat na kaalaman si Lopez upang pamunuan ang DENR. Today we oppose the confirmation of Ms. Lopez as DENR Secretary because she has shown herself unfit and unqualified to be government's lead regulator in natural resource development. Anila tila hindi nito napag-aralang mabuti ang sitwasyon ng mining industry bago ipinasara o sinuspinde ang ilang minahan sa bansa. Sinabi naman ni Secretary Lopez na may mga pagkakataon talaga na nagiging emosyonal siya pagdating sa pagtugon sa kanyang tungkulin. Ngunit iginiit na suportado naman ng batas ang kanyang mga naging hakbang. All the violations are laws violated. There is a law backing each violation that we say they violated. We followed due process every single step of the way. Ayaw rin anyang makipag-away sa mga tao, ngunit may tungkulin siya na protektahan ang kalikasan. Binigyang diin pa ng kalihim na handa siyang makipagtrabaho sa mga mining company na susunod sa safety laws. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong ng mga lokal na opisyal sa Mindanao sa paglaban sa terorismo. Ayon sa Pangulo, magdedeklara siya ng batas militar sa reyon kung patuloy na lalala ang kaguluhan sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Either tulungan ninyo ako or I will declare martial law tomorrow. Personal na hiningi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kooperasyon ng mga local chief executive sa Mindanao para sa laban sa terorismo. Ayon sa Pangulo, iniiwasan niyang lumala ang problemang ito sa Mindanao kaya hinimok niya ang mga local leader na gamitin at pakilusin ang mga pulis at sundalo sa kanilang lugar. Anya, kung lalala ang sitwasyon, wala siyang ibang magagawa kundi magdeklara ng batas militar sa Mindanao. Ang problema kasi, ang martial law, the military and the police would be higher than you already in terms of authority at lahat. Ayaw kong gawin yan. Ayaw kong gawin. Tulungan ninyo ako. Gamitin ninyo ang pulis. Total nandyan yan. Naniniwala ang Pangulo na sakaling matuloy ang pagdedeklara ng martial law sa katimugang bahagi ng bansa at questionin ito sa Korte Suprema, maipapaliwanag nila ito sa mga mahistrado. Pumakita ng mga judges yung briefer for the days, there's so many violence in Mindanao. They will be swayed. Or may option ako, I can go to Congress, I can report there.
after 60 days. Nagbabala din ang Pangulo sa mga local leaders na huwag kanlungin ang mga terorista. Do not cuddle the enemy. Take advantage of your power. All you have to do is just to tell us where they are. Kung hindi mo kaya, papasok ang tropa ng gobyerno. Giit ng Pangulo, sakali mang ideklara niya ang martial law sa Mindanao, ito ay dahil sa paghahangad niya na maprotektahan ang bansa at hindi ang pagnanais na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ng Pangulo, ang kapakanan din ng bansa at ng mga Pilipino sa hinaharap ang iniisip niya kung bakit patuloy na isinusulong ang mahigpit na kampanya laban sa illegal na droga. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantalang nakalaya ang self-confessed hitman na si Edgar Matobato matapos makapaglagak ng 20,000 piyansa para sa kasong frustrated murder. Kahapon naglabas ang Digos Regional Trial Court Branch 19 ng release order matapos siyang magpiyansa nang sumuko sa Manila Police District kasama ang kanyang mga abogado. Nagugat ang kaso sa umunoy pamamaril ni Matobato sa retired adjudicator ng Department of Agrarian Reform na si Abeto Salcedo noong 2014. Noong Lunes, naglabas ng arrest warrant si Digos RTC Branch 19 Judge Carmelita Davin laban kay Matobato. Samantala, inirekomenda ni retired Supreme Court Justice Roberto Abad na sampahan ng kasong administratibo si Judge Antonio Reyes ng Baguio City RTC Branch 61 na isa sa umano'y narco judges na pinangalanan ni Pangulong Duterte noong nakaraang taon. Sa kanyang report na isinumite sa Supreme Court, sinabi ni Justice Abad na seryoso ang aligasyon ng isang Melchora Nagen laban kay Judge Reyes. Sa kanyang sinumpaang salaysay noong December 2007, sinabi ni Nagen na pinawalang sala siya ni Judge Reyes sa drug-related case noong 2005 matapos magbayad ang kanyang pamilya ng 50,000 pesos. Nakasama din umano siya sa pagdadala ng 300,000 pesos para sa acquittal ng isa pang drug suspect noong 2006, ngunit ipinabigay umano ni Judge Reyes ang pera sa kanyang assistant. Kaugnay nito ay iniutos ng Korte Suprema sa Office of the Court Administrator na magsagawa ng inventaryo sa mga kasong hinahawakan ni Judge Reyes at imbestigahan ang driver nito sa aligasyon ng panunuhol. Inatasan din ng Korte ang NBI na hanapin ang mga testigong nabanggit sa report ni Justice Abad, kabilang na si Nagen. Nagsampa na ng reklamo ang Philippine National Police Region 3 laban sa 4 na umunoy kasabwat ng 7 pulis sa pangingikil sa ilang Korean nationals sa Angeles City, Pampanga. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Formal nang sinampahan ng reklamo ng Philippine National Police Region 3 sa Angeles City Regional Trial Court ang Korean national na si alias Thomas kaugnay ng umano'y pangingikil ng 7 pulis sa 3 Korean national noong December 2016. Kabilang din sa kinasuhan ang kasambahay ng 3 Korean national, isang alias Badong at ang hepe ng Police Station 5 ng Angeles City na umano'y kasabwat ng mga suspect. Kidnap for ransom at robbery extortion ang isinampa laban sa 4. Na-file na namin yung kaso against Jung Yong Hoon alias Thomas. Ganon din kay Major Arenas, yung Chief of Police na Station 5. Ganon din yung alias Badong at saka yung housemaid. So 4 silang na-file na din namin ng kaso. Ayon kay Central Luzon Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino, aabot sa 300,000 pesos ang nakuha ng mga suspect sa kanilang mga biktima sa huli nilang operasyon noong Disyembre. 135,000 umano rito ay napunta sa hepe ng Police Station 5. Tig 17,000 pesos sa 7 pulis at 30,000 pesos naman ang nakuha ni Thomas. At ang natitira ay pinaghatian umano nila alias Badong at ng housemaid. Kabilang sa ginamit na ebidensya sa reklamo ay ang pag-amin ng 7 pulis na kumuha sa 3 Korean national sa Friendship Plaza Subdivision noong Disyembre. Those were all based on the executed affidavit of the 7 policemen.
sila nagturo na ang mastermind nito ay si Major Arinas, yung chief of police nila mismo. Nasa restricted custody na ng Angeles City Police Office ang hepe ng Station 5 na si Police Chief Inspector Wendell Arinas, habang at large naman si alias Tomas. Samantala, hindi nakabilang sa mga sinampahan ng reklamo ng PNP ang 2 pulis na unang nasangkot sa krimen matapos na umamin ang mga totoong dumukot sa 3 Korean national sa Angeles City, Pampanga noon nakaraang taon. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa mga bank account at ari-arian ng suspected Central Visayas drug lord na si Franz Sabalones. Si Sabalones ay sumuko kay PNP Chief Ronald De La Rosa noong nakarang taon matapos pangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa mga umano'y drug protector. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Hindi na muna maaaring galawin ang mga ari-arian ng suspected drug lord ng Central Visayas na si Frank Sabalones, kasunod ng pagpapalabas ng Court of Appeals ng freeze orders sa mga ito. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Director for Central Visayas, Yugi Filimon Ruiz, natanggap nila ang naturang kautusan nito lamang Lunes. I think the Court of Appeals found enough evidence to warrant the freezing sa iyang account na there is evidence nga na suspicious activity and the funds could have come from illegal sources. Kabilang sa mga asset ni Sabalones ay 3 bank accounts kung saan may tinatayang deposito na aabot sa 76 million pesos, 6 na real estate properties, 6 na sports utility vehicle at poultry farm. Aside sa makuha na to ang ihang ang drugs niya, makuha po na tong ihang proceeds of the crime para makita sad sa ubang mga tao kaning mga gusto pa mo involve ani nga negosyo na wala sila paingnan ani. Wala sila paingnan. It's better if you are thinking of joining this kind of business, it's better to stop entertaining those kind of things. Sa ngayon ay may iba pang suspected drug personalities na iniimbestigahan nila upang mahiling din sa Anti-Money Laundering Council na maglabas ng freeze order laban sa mga ito. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Acting Foreign Affairs Secretary si Undersecretary Enrique Manalo matapos na i-reject kahapon ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Attorney Perfecto Yasay. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Manalo muna ang tatayong Foreign Affairs Secretary hanggat wala pang naitatalagang bagong kalihim ng DFA si Pangulong Duterte. Si Manalo ay Undersecretary for Policy ng DFA at naging Philippine Ambassador to the United Kingdom. He will hold the position until the President appoints a new secretary. All right. In the meantime, Yusek Manalo is an excellent transition man and has been on top of many crucial issues together with Attorney Perfecto Yasay. Tikom naman ang Malacanang sa kung sino ang napipisil ngayon ng Pangulo para sa nabakanting pwesto, bagaman una nang nitong nabinanggit si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ngayon ay hindi pa maaaring humawak ng anumang cabinet post ang senador dahil wala pang 1 taon makalipas ang 2016 national elections. Mahigit 100 residente sa Parañaque City ang inaresto sa isinagawang one-time, big-time operation ng Philippine National Police at barangay officials. Ang mga ito ay lumabag sa mga ordinansa sa syudad. May report si Asher Kadapan live. Yes, Asher, go ahead. Yes, Rina, dinala nga sa Parañaque Police Headquarters ang higit sa 100 lumabag sa city ordinances sa isinagawang police operation sa Baclaran, Parañaque City pasado alas 10 kagabi. Tinawag ng otoridad ang operasyon na ito na one-time, big-time operation kaugnay ng maigting na pagsasakatuparan ng mga ordinansa sa Parañaque City. Magkakatuwang sa operasyon ang mga pulis ng Parañaque, SWAT at barangay officials. Kabilang sa mga dinampot ay ang mga lumabag sa ordinansa ukol sa pagbabawal sa pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, half-naked o walang damit pantaas, ang mga kasalukuyang may warrant of arrest at mga kabataang apektado ng curfew.
Higit sa kalahati ng bilang ng mga nahuli ay lumabag sa pag-inom ng alak. Na-recover din ang kabuuang bilang na 20 motorsiklong walang dokumento. Matapos huli ng mga ito ay dinala sa Parañaque Police Headquarters kung saan sila sinermonan ng otoridad sa pangunguna ni Senior Superintendent Jemar Modequillo. Bilang paunang warning sa mga lumabag ay pinag-push up rin ng mga ito ng otoridad at saka pinauwi. Rina, sa ilalim naman sa lecture ang mga menor de edad na nahuli at ito ay pangungunahan ng DSWD at pagkatapos ito ay papatawag din ang mga magulang nito. Yan muna ang latest, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Asher Cadapan Jr. mula sa Parañaque City. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Yes, Monica, good morning. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. Kremlin spokesman rejects U.S. accusations that it had violated the spirit and intent of an arms control treaty. Spokesperson Dmitry Peskov says that Russia is and will abide by all international obligations, including those coming from the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Vice Chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, General Paul Salva, said on Wednesday that Russia had deployed a land-based cruise missile that violates the spirit and intent of an arms control treaty and poses a threat to NATO. Spokeswoman for UN's World Food Program says the 2 Malaysian UN employees were allowed to leave North Korea on Thursday, while Malaysian government negotiated for a travel ban to be lifted on 9 citizens that were still stranded there. North Korea had barred Malaysians from leaving on Tuesday, sparking tit-for-tat action by Malaysia as diplomatic tensions escalated over an investigation into the murder in Kuala Lumpur of King Jong-nam. The United Nations has called for calm between Malaysia and North Korea and urged them to settle their differences through established diplomatic practice. Meanwhile, a 30-meter-high frozen waterfall was spotted in a mountainous area in Birkin County, northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. The frozen waterfall has a maximum width of 15 meters and gradually melting as the temperature rises in the area. The falling droplets of water gather at the foot of the waterfall and flow downstream over the rocks. And those are the news from around the world this morning. Back to Rina. Thank you, Monica, for that global news. Samantala, ready po ang ating tatlong kasama sa Radio La Verdad 1350 with Attorney G, Beth at Jocas. Good morning. Good morning, Kuya Jun. Ano na nga pala uli ang ano nyo? Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga. Para sa kapwa. Totoong balita, tunay na pagkalinga para sa kapwa. Yun. Ulitin mo. Totoong balita, tunay na pagkalinga para sa kapwa. Tunay na kalinga para sa kapwa. Bilisan mo. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Ayun. Si Tita, ano kaya, Rina? Tita Rina, ikaw kaya? Totoong balita, tunay na pagkalinga. Tunay na kalinga. Tunay na kalinga para sa kapwa. Ulit. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Ikaw, ikaw. Pero napakaganda ng aming kita nyo naman ha. Totoong balita. Yes. Kung ano lang yung totoo, yun ang aming ibinabalita. Tunay na kalinga. Sabi nga, pagkalinga. Para sa tulong muna bago balita. Yun ang ibig sabihin niya. Para naman sa kapwa. Yes. So, sa linggo ito, second game na ba yun? Yes. Tuesday. Game 2. March 14. March 14. Pag nanalo ang Malacanang, sila na champion na. So, saan gaganapin? Araneta. Sa Araneta. Smart Araneta Coliseum. At 6 o'clock p.m. ang invitation. Pero ako sigurado Tita Rina, may third game yan. May game 3 ba talaga? May game 3 yan. Usually, uutusan sila. Nakikita sa bolang kristal? Di ba usually kasi ang PNP for seasons 1, 2, and 4 na nakapasok nga sila dun sa championship series natin. Pag game 2 sa Araneta, dun lagi sila natatalo. Ganun ba? Pag game 2, Araneta, yan. Sabi nga sa akin ni Julius pero Triste, never pa nag-champion? Never pa nag-champion ng PNP, di ba? Never pa nag-champion. First time sila nakapasok nga sa ano eh. Sabi ng PNP, wag na daw natin silang tatawaging bridesmaid.
Ayaw na daw nila. Ayaw na. Oo, ilang beses na, ilang taon na Sa akin. Ilang taon na. So ano gusto nilang tawagin sa Flower Girls? Hindi naman. Ring bearer. Sige. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Kaso ni Mighty Corporation owner Alex Wong Choo King. Handang kalimutan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung magbabayad ng doble sa tax liabilities nito. Pagpapatupad ng nationwide smoking ban, pinaghahandaan na ng Department of Health, implementasyon ng pulisiya, pangungunahan ng task force na binubuo ng iba't ibang ahensya. 60 sentimos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Marso. At mahigit 600 residente sa Cebu at Bohol na paglingkuran sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Pakinggan at napapakinggan tayo sa Radyo La Verdad 1350 at tayo po'y napapanood naman sa UNTV. Simulcast na po tayo ngayon. Araw na ng Friday. March 10. March 10 na. Bilis, oh. Tapos na naman isang linggo ng March. March 10 na po, 2017. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Kaso ni Mighty Corporation owner Alex Wong Choo King. Handang kalimutan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung magbabayad ng doble sa tax liabilities nito. Pagpapatupad ang nationwide smoking ban, pinaghahandaan na ng Health Department. Implementasyon ng polisiya, pangungunahan ng task force na binubuo ng iba't ibang ahensya. 60 sentimos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Marso. Pagkakaroon ng mabilis at abot-kayang internet sa susunod na 6 na buwan, tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT. At 3 sugatan sa banggaan ng jeepney at UV Express sa Mia Road kagabi. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang banggaan ng isang jeepney at UV Express sa Mia Road sa Parañaque kagabi. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. live. Asher, go ahead. Yes, Kuya, tinulungan nga ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang 3 nasaktan sa banggaan ng isang jeep at isang UV Express service sa Mia Road sa Barangay Tambo, Parañaque City, pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng posibleng bali sa tuhod at siko si Jonathan Orit na natumba at gubulong sa tabi ng daan matapos mabangga ng FX pagkababa nito sa jeep. 2 pasahero naman ng FX ang nagtamo ng mga galos sa paa at pananakit sa tuhod. Ayon sa driver ng UV Express na si Jonard Tapasaw, hindi umano gumilid ang jeep at wala itong signal light kaya nabangga nito ang likuran ng jeep. Itinanggi naman ng driver ng jeep na si Reynald Doya ang mga paratang ni Jonard. Aniya, mabilis lang talaga umano ang takbo ng UV Express. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang mga biktima. Dinala si Jonathan ng Parañaque Rescue sa ospital habang tumanggi ng magpadala sa ospital ang 2 pang biktima. Nasa kustudiyan na ng Parañaque Traffic ang 2 sangkot na driver habang patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang pangyayari. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. mula sa Parañaque City. Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King at kapatid nito kaugnay ng issue sa umano'y cigarette smuggling. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza.
Pinababantayan na ng Department of Justice ang posibleng pag-alis ng bansa ni Alexander Wong Choo King, ang may-ari ng Mighty Corporation, at ng kapatid nito na si Cesar D. Wong Choo King. Dalawang magkahiwalay na Immigration Lookout Bulletin Order ang inilabas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II laban sa magkapatid. Sa ilalim ng inisyong ILBO, inaatasan ang mga immigration officer na agad ipaalam sa tanggapan ng kalihim ang anumang pagtatangka ng magkapatid na umalis ng bansa. Paliwanag ng DOJ, itinuturing na sospek si Alexander Wong Choo King sa investigasyon sa umano'y smuggling ng sigarilyo na kinasasangkutan ng kanyang kumpanya. Nakipag-usap na ito kay Secretary Aguirre noong Martes kasama ang kanyang abogadong si Attorney Sigfred Fortun at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon sa issue. Ayon naman sa BIR, dati nang iniimbestigahan ang Mighty Corporation dahil sa hindi nababayarang excise tax sa kanilang mga produkto. Even before the recent incidents, they were already under investigation. Noong nakaraang linggo, 2 bilyong pisong halaga ng umano'y mga pekeng Mighty cigarettes ang kinumpiska ng Bureau of Customs sa Pampanga. 3 empleyado naman umano ng Mighty Corporation ang inaresto sa Parañaque City dahil sa pagtatapon ng kahon-kahong sigarilyo sa isang lugar doon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Handang kalimutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tax case ng may-ari ng Mighty Corporation na si Alex Wong Choo King kung pagbabayad ito ng doble sa kanyang atraso sa pamahalaan. Naritong hataw na balita ni Victor Cosare. Ang sa batas kasi, ang tax evasion cases or tax liability for that matter, the same terminology, can be compromised. The law allows an arreglo kagaya ng ibang crimes. Payag si Pangulong Rodrigo Duterte na kalimutan ang tax liabilities ng may-ari ng Mighty Corporation na si Alex Wong Choo King kung papayag ito sa kanyang kondisyon. Ayon sa Pangulo, sa taya ng Finance Department, nasa 1.5 billion pesos ang atraso ng negosyante sa pamahalaan. Anya, payag siyang huwag nang ikulong si Wong Choo King, subalit doble sa halaga ng kanyang tax liabilities ang dapat bayaran nito sa pamahalaan. Okay, dublado na lang. I will just consider the fake stamps as part of the process of evading the taxes. Sabi ko, okay, give me 3 billion. It's of no use to me. Well, I mean, papresuhin mo yan. He will just enjoy the privileges of as if you are living out. Ayon sa punong ehekutibo, gagamitin ang 3 bilyong piso sa pagpapagawa ng ospital sa Basilan, Hulo at sa Mary Johnston Hospital sa Tondo. Subalit giit ng ilang negosyante kay Pangulong Duterte, kulang ang 3 bilyong piso. Sabi ng mga negosyante dyan, kulang yun. Kasi ang interest. Sabi ko 5 billion siguro, but depende na lang kay Paildon, Dulay pati Dominguez. Ayon sa Pangulo, sakaling pumayag ang negosyante sa kanyang alok, hindi sa kanya ibibigay ang pera kundi idadaan ito sa Department of Health para sa pagpapagawa sa nabanggit na mga pagamutan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinaghahandaan na ng Department of Health ang nalalapit na pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Ayon kay Health Undersecretary Gerardo Bayugo, isang task force na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang magpapatupad sa polisiya sakaling mailabas na ang executive order ukol rito. Inaasahan ng DOH ang pagbaba ng bilang ng mga naninigarilyo sa bansa lalo't kasama sa EO ang paglalagay ng mga lugar sa isang establishmento kung saan lamang maaring manigarilyo. Narito ang pahayag ni DOH Undersecretary Gerardo Bayugo. Nakasupport ang Pangulo doon sa ating executive order para dito sa smoking ban, which will also promote health of Filipinos in general. Nanawagan din ng DOH sa ating mga kababayan na huwag manigarilyo lalo na sa loob ng kanilang tahanan upang hindi magkasakit ang kanilang pamilya. Magpapatupad ang Meralco ng 66 centavos kada kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Nakapaloob na rito ang 22 centavos per kilowatt-hour na power rate hike dahil sa epekto ng malampayang maintenance shutdown.
Ibig sabihin, 132 pesos ang madaragdag sa electric bill ngayong Marso ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. 198 pesos para sa 300 kilowatt-hour consumption, 264 pesos sa 400 kilowatt-hour at 330 pesos naman para sa mga gumagamit ng 500 kilowatt-hour kada buwan. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng Energy Department at ng iba pang stakeholders ang posibleng pagbabago sa ilang probisyon ng energy contracts upang hindi maipasa sa mga consumer ang bayarin kapag isinailalim sa maintenance shutdown ang Malampaya Gas Facility. Narito ang pahayag ni DOE spokesman Undersecretary Wimpy Fuentebella. Coordinate and will ask their inputs on how to address the policy of Secretary Cusim because scheduled maintenance is scheduled, ibig sabihin foreseeable. Kung na-foresee yan, dapat walang shock. Patuloy namang hinihikayat ng DOE ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Kumpiyansa naman ng Department of Information and Communications Technology na magiging accessible na sa publiko ang mas mabilis na internet connection sa susunod na 6 na buwan. Naritong hataw na balita ni Aiko Miguel. Nagsimula na kahapon ang kauna-unahang telco summit sa Pilipinas na dinaluhan ng mga industry stakeholders, government agencies, regulators, industry players, experts at consumers. Layo ng 2 araw na pagtitipon na mapag-usapan at mabigyang tugon ang pagpapatupad ng maayos na internet services sa Pilipinas. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology na sa susunod na 6 na buwan ay magiging accessible na sa publiko ang mas mabilis na internet connection. Ito ay matapos na aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang implementasyon ng National Broadband Plan noong Lunes. On the issues or concerns, questions on speed, coverage, and affordability or costs, we are going to address that, and we promise to the consumers, to the audience, that in 6 months' time, we will improve our telecommunication service. It may not be a perfect improvement, but at least we are moving. Ayon pa kay DICT Undersecretary Dennis Villorente, karapatan ng mga Pilipino na magkaroon ng mas mabilis na internet service, lalo na't ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga bansang may pinakamaraming internet users sa buong mundo. Because 103 million Filipinos, including myself, have been waiting to see and experience the promise of our President of a faster internet access. The Filipinos deserve higher speed access where business and government will benefit from. Surely economic growth, tourism will be achieved. Ayon naman kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, isa sa nakikita nilang pangunahing problema upang mapabilis ang internet connection sa bansa ay ang mahabang proseso sa pagpapatayo ng mga cell tower. Kaya naman ilalapit ng kagawaran sa Pangulo na mag-issue ito ng executive order upang maging mabilis ang paglalabas ng mga local government unit ng permit sa pagpapatayo ng mga tower. Mahirap kumuha ng permit. So magpapa-issue tayo ng executive order sa Presidente to force the local government units to issue immediately in 7 days time the permits so we can increase our telco towers. Hinihikayat din ng DICT ang publiko na magbigay ng mga suhestyon at komento sa website ng DICT na www.dict.gov.ph upang makatulong sa pagpapaunlad ng National Broadband Plan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Siyam na agad ang naitalang namatay mula nang ibalik ang anti-drug operation ng Philippine National Police. Sisikapin naman ng PNP na iwasang maging madugo ang kanilang operasyon. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Nakapagtala na ng 9 na casualty ang anti-illegal drug operation ng Philippine National Police 4 na araw mula nang ibalik ito. Base sa datos ng PNP, mula March 6, 2017 hanggang kahapon, 103 na ang naisagawang operasyon kontra droga sa buong bansa. 9 ang nasawi habang 145 naman ang naaresto.
Sa ilalim ng Project Tukhang, mahigit 1,000 bahay na ang binisita at kinatok, kung saan 13 ang umaming gumagamit ng iligal na droga at kusang sumurrender sa mga otoridad. Ayon kay PNP spokesman Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, sinisikap ng pambansang pulisya na maging less bloody ang kanilang operasyon ngayon alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa. Subalit kailangan din aniyang protektahan ng pulis ang sarili laban sa mga kriminal. Magpapatupad po kami ng aming mandato, magpapatupad po kami ng batas. Sisiguruhin po namin na ligtas yung taong bayan, ligtas po ang mga suspect, ligtas po ang ating pong mga alagad ng batas. Pag dumating po sa punto na malalagay sa alanganin ang buhay ng ating taong bayan, ng alagad ng batas, dahil po doon sa aksyon na iprinisenta doon sa sitwasyon ng suspect, kami po ay didepensa. Tiniyak naman ni Carlos na dumadaan din sa investigasyon ng Internal Affairs Service ang mga pulis na umano'y nakakapatay ng mga drug suspects upang alamin kung lumalabag ang mga ito sa karapatang pantao. Kung meron man, IAS will file the necessary charges and we will make them answer for the wrong act that they did. Samantala, hindi naman pinipilit ng PNP na sumama ang mga kinatawan ng mga religious group sa kanilang Oplan Tukhang. Ang mahalagaan niya ay binigyan nila ito ng pagkakataon upang makita kung paano isinasagawa ang kanilang operasyon. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Naghahanda na ang Department of Education para sa isasagawang drug testing sa mga kawani nito at mga mag-aaral sa nalalapit na school year. Kaugnay nito, nanawagan si DepEd Secretary Leonor Briones sa mga magulang ng mga mag-aaral na mapapabilang sa random drug test na payagan ang kanilang mga anak. Naritong hato na balita ni Leslie Longbowen. Pasisimulan na sa darating na school year ang random drug test na programa ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bilang paghahanda, kasalukuyang sumasailalim sa orientation training ang mga regional at schools division personnel ng DepEd pagdating sa specimen collection at iba pang mga bagay ukol sa drug testing process. Saklaw ng programa ang mga guro sa elementarya at sekundarya, mga opisyal at kawani ng kagawaran sa Central, Regional at School Division Offices, maging mga estudyante sa senior high school. Nilinaw naman ni Education Secretary Leonor Briones na kailangang magbigay ng permiso ang mga magulang ng mga estudyante na mapapabilang sa random drug testing. Kaya naman umapila ito sa mga magulang na payagan ng kanilang mga anak na sumailalim dito para na rin sa kanilang kapakanan. I would like to appeal to the parents of our learners to please give your consent if your children are tapped to be part of the sample for drugs testing. It does not mean that they are into drugs. It's just a statistical exercise, and we would like to get your consent. Ang isasagawang mandatory drug testing ay naaayon sa Section 36 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang programa ay bahagi rin ng pagsuporta ng kagawaran sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagtirik ng kandila ang mga estudyante sa UP Los Baños kagabi upang hilingin ang tunay na hustisya para kay Dr. Dreyfus Perlas na pinaslang sa Lanao del Norte noong nakaraang linggo. Narito ang hato na balita ni Sherwin Kulubong. Patuloy na sumisigaw ng katarungan ang ilang mga mag-aaral sa UP Los Baños sa Laguna para kay Dr. Dreyfus Perlas na pinagbabaril at napatay ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect sa Lanao del Norte noong isang linggo. Sabay-sabay na nagtirik ng kandila ang mga mag-aaral ng UPLB kagabi na simboliko nila ng paghahanap nila ng tunay na hustisya sa pagpaslang kay Dr. Perlas na itinuturing nilang isang bayani. Yung pagkawala niya po ay sobrang nakaka-disappoint kasi bilang isang tao na nag-dedicate sobra ng buhay niya para sa service, hindi niya po deserve na mapatay ng ganun-ganun lang. And
kami po sa organization ay naghahanap po kami ng totoong justice para sa kanya. Ayon pa sa mga tinaguriang iskolar ng bayan, malaking kawalan sa pamahalaan ang mga katulad ni Dr. Perlas na handang magsakripisyo alang-alang sa mga kababayan nating may hirap na malayo sa kabihasnan. Si Dr. Perlas ay kabilang sa mga tinaguriang Doctors to the Barrio sa ilalim ng programa ng Department of Health. Di namin makakalimutan yung kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi namin titigilan hanggat sa mahanap kami ng hustisya. Sinasabing galing medical mission si Dr. Dreyfus at papauwi na sakay ng kanyang motorsiklo nang siya ay pagbabarilin ng mga hinihinalang kabilang sa rebeldeng grupo. Palaisipan pa sa ngayon ang dahilan ng pagpatay sa doktor na nagtapos sa kursong BS Biology sa UP Los Baños noong 2006. Nananawagan naman ang mga estudyante ng UPLB sa gobyerno na proteksyonan ang mga katulad ni Dr. Perlas na handang maglingkod sa mahihirap nating mga kababayan. Karoon ng mas maigting na protection para sa mga ganong doctors na nagsiserve sa community natin. Sana po babigyan sila ng protection para hindi na po mangyari ulit yung nangyari sa Bradman. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela, and here are the latest news from different parts of the world. 2 sailors were rescued in rough seas off Australia's New South Wales on Wednesday, March 8. Police said the crew, an Irish and French national, were traveling from New Zealand to Australia aboard a 12-meter yacht when trouble emerged about 210 nautical miles from Sydney. The pair activated the yacht's emergency position indicating radio beacon following high winds and heavy swells, according to a press release by Australian Maritime Safety Authority and New South Wales Police Force. The police vessel took about 13.5 hours to reach the yacht during the 6-meter swells and southerly winds. The sailors were safely transferred ashore and have no injury. Meanwhile, 2 people died in Italy on Thursday after a motorway bridge collapsed on top of their car as they were passing underneath. The accident, which occurred on the A14 motorway close to the northeastern town of Ancona, also caused injuries to 2 other people. Aerial footage of the scene showed the collapsed motorway bridge resting on the car with ambulances and emergency vehicles gathered at the scene. The A14 is currently closed to traffic as attempts are made to remove the rubble from the road. In other news, Prime Minister Benjamin Netanyahu met Russian President Vladimir Putin in Moscow on Thursday, March 9, for talks expected to voice Israel's opposition to what the Israeli leader says are Iran's attempt to establish a permanent military foothold in Syria. Netanyahu told his cabinet on Sunday, March 5, he would express to Putin Israel's vigorous opposition to this possibility during the meeting. Speaking at the beginning of the meeting in Moscow, Netanyahu said bilateral relations between the 2 countries had been strengthened as a result of their joint struggle against radical Islamic terror. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Paggamit ng lahat ng available assets ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugi sa rebeldeng New People's Army, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pamilya ng mga napatay na pulis sa ambush sa Bansalan, Davao del Sur nanawagan ng hustisya. Ilang kaanak ng mga biktima umaasang ipagpapatuloy ang peace talks upang matigil ang kaguluhan sa Mindanao. Transport at Commuters Group pinulong ng MMDA kaugnay sa pagpapatupad ng panukalang Modified Odd-Even Scheme sa EDSA. At mahigit 600 residente sa Cebu at Tagbilaran, Bohol na paglingkuran sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Payan pa rin tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Yan, nakakalain mo.
Buti na lang, naalis mo pa. At pwede nyo rin ho kaming mapanood sa Facebook, ang atin pong Facebook account at ganun din sa untvweb.com via live streaming. Maging sa atin pong mga mobile applications, pwede nyo i-download ng libre sa iOS at sa Android. 7:24 sa mga ngayon pa lang ho nagbukas ng kanilang radyo telebisyon. Narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Paggamit ng lahat ng available assets ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugi sa rebelding New People's Army, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pamilya ng mga napatay na pulis sa ambush sa Bansalan, Davao del Sur nanawagan ng hustisya. Ilang kaanak ng mga biktima umaasang ipagpapatuloy ang peace talks upang matigil ang kaguluhan sa Mindanao. Transport at Commuters Group pinulong ng MMDA kaugnay sa pagpapatupad ng panukalang Modified Odd-Even Scheme sa EDSA. At mahigit 600 residente sa Cebu at Tagbilaran, Bohol na paglingkuran sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Tinanggap na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Visayas na isang malaking hamon para sa kanila ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang Cebu ang may pinakamataas na drug use rate sa buong bansa. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Cebu has the highest rate of, hindi nila alam to for the first time sinasabi. Pag-abot siguro ng sabi ng nandyan sa loob, but I think it's about 60-70. Mahirap tanggalin ang pera. Miyerkules ng gabi nang ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon na ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamataas na drug use rate. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas Director Yugi Filimon Ruiz, posibleng ito ay dahil sa ang Cebu ang nagsisilbing sentro ng kalakalan sa Visayas at Mindanao. Region 7, especially Cebu, is the center of economics sa Visayas and Mindanao. Kita mo yung center sa shipping. So, we have more ships coming from Cebu going to Visayas and Mindanao than from Manila and Batangas. So, it is very much possible that i-take advantage na karon sa syndicates because of our center of logistics. Kaya naman isang malaking hamon para sa PDEA Central Visayas ang sinabi ng Pangulo. Dahil dito ay lalo pang pag-iibayuhin ng ahensya ang kanilang laban kontra droga. Ayon kay Director Ruiz, kabilang na ang PDEA Region 7 sa mga highest performer pagdating sa pagsasagawa ng mga anti-illegal drug operation. I really take it as a challenge. Kaya kung ina naman ang na-observe sa Presidente, maybe it is because na siya mga information on hand. But when I assumed command sa PDEA 7 last July, aggressive nga itong campaign. Karon atong ipakita na wala na yung untouchable. But nakita karon na feel sa mga sindikato walay untouchable aning administrasyon. Samantala nananawagan naman ang ahensya sa tulong at kooperasyon ng publiko para sa ikapagtatagumpay ng anti-drug war ng pamahalaan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pinulong kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang iba't ibang transport group at commuters group upang talakayin ang panukalang pagpapatupad ng Modified Odd-Even Scheme sa EDSA. Ayon sa ilang transport groups, nakalilito ang kada 2 oras na odd-even ban sa EDSA. Sa halip na magkaroon pa ng pagitan, iminungkahi ng mga ito sa MMDA na gawin na lamang ng buong araw ang itatalagang number coding upang maiwasan ang kalituhan sa schedule. Bagaman may nakikitang problema, sinang-ayunan naman ng Philippine National Taxi Operators Association at ng Philippine Global Road Safety Management ang planong Modified Odd-Even Scheme o Windows 2 ng MMDA. Sa ngayon, ang napagkasunduan pa lamang ay ang pagbuo sa Metro Manila Public Transport Consultative Council na magko-consolidate ng mga suhestyon at rekomendasyon sa MMDA. Buenos dias, Kuya Daniel, inediaton baga kasangbahay. Takiaura el maga notisya na diferente parte na rehiyon di Mindanao. Takontinua el koordinasyon del Armed Forces of the Philippines na Moro National y Moro Islamic Liberation Front NASULUK. Junto con el militar, el MNLF y MILF na recovery effort del mga kautibo
del terorista Grupo Abu Sayyaf. Asigon Colonel Joint Task Force Sulu Comandante Coronel Cerelito Sobeana, permisilata con binig con el dos grupo para na cambiada del maga impormasyon. Ta continua siempre el focus military operation ta conduci el AFP para hindi ta apekta con el maga residente si Chene Fuerte Guerra contra con ASG. Takre también el militar que ay pwede sila neutraliza el bandido grupo dentro na 6 meses. Aumento pa di Joint Task Force Sulu actualmente ya saka el maga militar el cuantos strongholds del Abu Sayyaf. Mientras tanto, na otro noticia, ya po na abajo na state of calamity del Consejo Local el Ciudad de Zamboanga por causa na epekto del peste kukulisap na mas 50 barangay. Taki el report. Alcanza na 51 barangay el apektado de peste coconut scale insects o kukulisap na siyudad de Zamboanga, 20 de este na West Coast y 31 na East Coast, incluido el barangay de Manikaan, Victoria, Curuan, Dita y Sibulao. Asigon na Philippine Coconut Authority o PCA, primero ya descubrí el kukulisap na lugar del Mayo 2016. Yakray estaba na pruta de coco e otro pa mga pruta que apektado del kukulisap desde na Basilan y el lleva na syudad. Pwede kita ko na sa address right away na early detection pa lang daton, hand in hand with the farmers. Pwede kita ko na sa kura pa. En conexión con este, ya declaraya state of calamity el ciudad por medio del Consejo Local. Por medio de este también hay dale fondo el gobierno nacional para comprar de pesticidio y otro pa necesidad. Apelo del PCA con Ken Chene Kukalan que bisya el diila magasiembra coco y pronto reporta para resolver mientras temprano pa. Pruning ng anay sila. Pruning para asilang kaabaha con el population del kukulisap. Ayudahan lang, ayuda el farmers, ayudahan todo. Mientras tanto, esperanzao ay uminta pa el mga barangay ta apekta el peste especialmente na entrada del tiempo de sol. Dantiamento Une TV Noticias e Rescate Ciudad de Zamboanga. Este el mga notisya desde na diferente parte na Mindanao. Estaba aquí na Ciudad de Zamboanga. Bira con usted, Monica. Gracias, Dantiamento, live mula sa Zamboanga City. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Gihatag na sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas ang listahan sa mga barangay nga posibleng ideklara nga drug cleared. Matod kang Sipadaw Head Ivy Durano Meca sa kapin 200 nga barangay sa probinsya sa Cebu, ana sa usa ka gatos og 80 ra ang ilahang nahuman og validate. Kini nga mga barangay girekomenda nga madeklarang drug cleared human limpyo na sa mga drug user o pusher o mga illegal drug operations. Kung makumpirma na sa PIDEA Region 7, ipasa ang rekomendasyon kang Cebu Governor Hilario Davide III nga mausab ang madeklara sa mga niini isip drug cleared barangays. Sa laing bahin, nagpahinumdum ang Bureau of Internal Revenue Negros Island Region sa mga profesional o negosyante nga maghatag na sa ilang income tax return o ITR sa dili pa moabot ang deadline niini sa Abril 15. Ani ang hataw na balita ni Lalaine Moreno. 12.07 billion pesos nga balor sa buwis ang target nga kolektahon sa Bureau of Internal Revenue sa isla sang Negros sa buong tuig. Mas mataas ini sang 16% sa nakolekta sang ahensya sang nagligad nga tuig nga 10.4 billion pesos. Nagapati ang BIR nga malabot ang target collection sa 2017 tungod na lapawan sini ang 15% nga target sang 2016 nga yara sa 8 billion pesos. Nagakahulugan lamang ini nga madamo pa nga mga potential taxpayers ang wala nakabayad sa ilang buwis. Yes, you can already file para hindi tayo mag-clag sa deadline, para hindi tayo maging yung maraming linya sa deadline.
Nagapangayo man sang bulig ang ahensya sa mga local government units kabahin sa ila tax campaign. The pillar of tax efficiency is really compliance. That's why we're going on drives like this to inform people that you need to comply because that way you save actually on taxes. Pinahan sa 25% surcharge, 20% interest, kag mahimo nga makompromiso ang mauli sa deadline. Mahimo man kasuhan sa tax evasion ang mga hindi magabayad sa buwis. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo, Kuya Daniel. Daghang salamat, Deb. At mula naman sa Baguio City, alamin natin mula kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon Region. Naimbag abigat, Bradley. When agyaman na Kuya Daniel, naimbag nga bigat kanyam. Dagito'y tidamdamag dito'y Luzon Region. Mababa na 87 degrees Celsius, dato'y temperatura di atok sa Jeb Provincia, Tibinggit. Sigon kadagiti Manalon, alas 6:30 tibigat di Kalman, di nakita dagiti mulmulad mga natang nga inadaan ni Tandap ito frost. Dato'y ilang kadagiti kinanayon nga maapektaran si Andap, nung nalamiis nga panahon. In palawagmat dagiti Manalon iti paset nga haanunay nga maapektaran iti frost dagiti mulmula nga sabong ken nateng pagwadan ket Chinese cabbage, radish, carrot, patatas ken dumapay da puti kaadwaan da daytoy ket dadakkelan ken mabalinan nga apiten. Daydayawan dinaduma-duma nga pagadalan sa JK Marines Sur daytoy sa bali nga konsepto si Urban Gardening si Fundado Elementary School. Dahito iti hataw nga balita ni Alan Manansala. Pig-uurgulyo kan mga maestra sa Fundado Elementary School sa Libmanan, Camarines Sur ang haros nasa 5,222 na kwadrado metros nindang tanumanin gulay. Sa eskwelahang ini, mahihiling ang manlain-laing tanom na gulay na mismong ang mga maestra asin mga estudyante ang nag-aataman. Gamit an organic fertilizer kung kaya mataba asin purusog ang sa indang tanom, urog na siring kan basil, spinach, soybean, lettuce asin an strawberries na sa mga malilipot na lugar sa namin natubo asin nagdadakula. Sigun sa mga maestra taong 2012 ka nagponsindang magtanom nin gulay sa saindang eskwelahan. Simbag sa kahagadan kan programa kang Department of Education na gulayan sa paaralan program. Kun kaya napauswag nindang marhay ang saindang tanuman sa saindang eskwelahan. Para mas maging unique ang saindang tanuman, nagamit sindanin mga recycled materials na nagsiserving paso asin dekorasyon sa saindang garden. Arog kan mga raot na TV, electric fan, lumang sapatos, bag, lumang reda kan mga sasakyan asin plastic bottles. Actually, our concept is that your trash is our treasure. We started by that. Na ang trash nindo, treasure sa mo, and pagluwas niya, we created them into a new them, si trash, para mapapakinabangan. And at the same time po, arugon din kang iba. Siyempre, that's the purpose. Advocacy na din namin na ma-lessen talaga yung garbage. Gusto rin namin magkaroon ng ganito. However, we don't have any idea on how to do about it. So now, when we come back, hopefully, we can have a pinch of what we are seeing now. Double thumbs up. Bilib man ang iban mga maestra sa naging konseptong ini kan Fundado Elementary School. Istorya pa kan mga maestra sa Fundado nang gana naman ang saindang eskwelahan sa kadakol na kompetisyon na may kinaaraman sa urban gardening. Plano kang nagkapirang opisyal kan Fundado Elementary School na makabalian sa indang eskwelahan na saro sa mga tourist destination kan probinsya. Kakaroon ng changes pag nagtutulungan, especially with the partnership of stakeholders and in the school in general. Bukas man ang saindang eskwelahan sa mga nagmamaot na magbisita asin magpasyar sa saindang eskwelahan. Alan Manansala, Bareta asin Pagsalbar, Camarines Sur.
na ipakaamon ti Rodeo Masbateño Incorporated wenno RMI dagiti programa nga may kadwa sadyay tinawon nga Rodeo Masbateño Festival sadyay syudad ti Masbate nga bumayag ti maysa a bulan. Dahito ti hataw nga balita ni Jerry Galicia. Ginasulong san pamalang panlalawigan san Masbate ang lalo pang pagkapakusog sa turismo sa lugar. Kaya man sa paggadao san Rodeo Masbateño Festival yan na tuig, ginaasahan na mas magarbong pagselebrar. Nagbutang san countdown ang Rodeo Masbateño Incorporated o RMI sa monumento San Rodeo Festival. Maglain-lain kag maaksyon na programa ang makikita sa mga local kag foreign tourist sa Rodeo National Finals na ginalahukan sa maglain-lain agricultural school kag mga tag-iya san rancho sa kabilugan sa Pilipinas. Umaabot sa usad kagatos na baka ang bubuhian sa cattle drive tuna sa crossing pakadto sa Rodeo Grandstand. To entice them to come, pero doon sa nakaugalian na at tradisyon nila na talagang pupunta sila sa Masbate dahil ang tingin nila, ito yung pinaka-challenging na rodeo. Dahil yung mga kanya-kanyang rodeo nila, yung mga ginagamit na baka, medyo tamed na. Hindi na, ito, wild sa atin. So, yung mismong idea na ang ititay mo, ang patutumbahin mo ay wild, yun ang nagbibigay sa kanila ng excitement at challenge. Ginaabot san usad ka milyones pesos ang pwede mapanalunan san sinuman natatanghalon overall champion sa taunang programa. Samantala, magabutang ang Department of Trade and Industry san trade fair kundiin makabakal san manlain-lain na produkto sa Kabikulan. Ayaw naman natin na pero ito talaga yung number 1 tourist attraction ng Masbate. Nakikita ko ito yung vehicle ba para ma-promote ang Masbate sa buong mundo. Magatuna ang Rodeo Masbateño Festival sa Abril 9 hasta Abril 23. Jerry Galicia, UNTV Barita, kagresponde, Masbate. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City. Agsublikin niyam, Kuya Daniel. Again na Bradley Robusa live mula sa Baguio City. Mga kababayan natin nangangailangan ng tulong medikal sa iba't ibang bahagi ng Cebu Province at Bohol ang napaglingkuran sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuabi. Dinayo ng medical team ng UNTV at Members Church of God International ang ilang lugar sa lalawigan ng Cebu at Bohol upang magsagawa ng libreng medical mission. Nais ng grupo na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayang mahihirap na walang kakayahang makapagpagamot. Unang tinungo ng UNTV at MCGI ang Green Rose Center for Academ sa Compostela, Cebu upang magsagawa ng libreng serbisyo medikal. Hindi naman ito pinalagpas ng mga residente dito. Nagkaroon din ng medical at dental mission sa Tagbilaran, Bohol na dinumog ng halos 300 Boholano. Samantala, labis din ang tuwa at pasasalamat ng mga residente ng Barangay Das, Toledo City sa natanggap na libreng medical services. Kabilang sa mga ito si Marichu Tampugan na dinala ang kanyang 2 anak na halos 1 linggo nang may lagnat at ubo. Pagkaibaw na mo nga na kunoy ka ng mission ang dating daan dire moton niari ra sa judme kay kanang gipag-ubo man good me good nya na mga sakit ako mga anak ba lisod man sad good nya pa-check up ta nya og adto sa kanang sa ospital taas pa kayong linya mahal kayong bayad nya lisod kayo ba pasalamat jud kog dako nga kanang naani siya kay nakatabang jud namo. Umabot sa mahigit 600 ang napaglingkuran sa isinagawang medical at dental mission sa Tagbilaran, Bohol, Compostela at Toledo, Cebu. It is really a privilege nga tatagaan tag serbisyo nga rin
most particularly ato mga constituents wherein nasa atong ingnon nga nasa poor level na sila, no? Kaya sila ay naglisod nga makakuha og mga medical attention. We would like to tie up with you, most particularly in the rescue operations and at the same time, itong mission natin because it would really help our people here. Umaasa naman ang mga natulungan na masusundan pa ang pagsasagawa ng serbisyo publiko sa kanilang lugar. Gladys Tawabi para sa Serbisyong Kasangbahay. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Good morning, Angela Lagunsad. Good morning, Kuya Daniel, and Foreign News Abroad. The state of Hawaii had requested emergency court intervention on Wednesday to halt a revised executive order from President Donald Trump places U.S. entry restrictions on refugees and travelers from 6 Muslim-majority countries. According to Hawaii, the new travel ban violates the U.S. Constitution and asked a Hawaii federal court to grant a temporary restraining order that should apply nationally. U.S. District Court Judge Derek Watson ruled earlier in the day that the state could sue over Trump's new order, which was signed by the president on Monday. It is the first legal challenge to the revised order. A hearing is set for March 15, a day before the new ban is to go into effect. Teams of hunters have been drafted in after a plague of radioactive wild boars took over several towns inside the Fukushima exclusion zone in Japan. Ryuji Sasaki has the news. 原発から20キロの立ち入り禁止区域以内に位置する2つの町の浪江町や富岡町がそれぞれ3月31日や4月1日から原発難民を歓迎するために一部再開すると決めている。以前の住民たちの戻りの準備として地方自治体の方々は住民たちの家を奪った急増するイノシシの人口を抑制するためにイノシシ狩りをするグループを雇用した。人がいなくなった分、生態系が変わってしまった分で山から降りてきたものが戻らなくなってしまったと。で、住み心地のいいところに餌もいっぱいあるし、で誰にも追われないし、でそこで自分の生活の営みを始めて、子供を産んじゃうと。富岡町にて週に2回、坂本さんや彼のチームがメーコで満ちた30個の檻の罠を設置している。イノシシがペレット銃によって撃たれ、イノシシ狩りの人たちはトラックに運び、町の施設に持っていき、死体を細菌によって腐敗されている。今のままで解除になっても継続してやらなきゃならないだろうと、やって協力したいっていうかね、やらなきゃならないっていうふうには思っているんですけどもね。災難の前は坂本さんや彼のチームは年に50匹のイノシシを捕まえている。多くは山岳地帯にてである。去年の4月から今年の2月に至り、富岡町だけでおよそ300匹を捕まえている。6年前はマグニチュード9の地震は日本の東北を襲った。住民たちの不在によりイノシシの人口が倍増した。その動物は災害現場の周りにある地域農業や放射線汚染植物を食い、災難後に福島県庁がイノシシの消費を禁止する引き金となった。放射能汚染のほかにイノシシは現地の住民たちに安全の脅威も示している。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。In other news, the Jewish Children's Museum in New York City was evacuated for a few hours on Thursday after it received a bomb threat by email. The museum, a multimedia center of Jewish history and heritage, was reopened around midday after police said they found no explosives during a search of the 6-story building in the city's Brooklyn borough. New York Governor Andrew Cuomo assures that a special state police unit is being assembled to investigate the rash of threats to Jewish organizations. Police, however, declined to release details on the contents of the threat. And those are the news abroad. Happy weekend. Back to you, Kuya Daniel Razon. Thank you so much, Angela Lagunsad. Nadiskubre ng mga eksperto sa Cairo, Egypt
ang sinasabing bahagi ng tributo ni Ramses II o kilala rin bilang Ramesses the Great. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Nahukay sa isang slum area sa Cairo ng mga archaeologist mula sa Egypt at Germany ang 8-meter statue na sinasabing ginawa mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Egyptian Antiquities Minister Khaled Al-Anani, posibleng estatwa ito ni Ramses II. Natagpuan ito malapit sa ruins ng Ramses II's temple sa ancient city ng Heliopolis, malapit sa silangang bahagi ng modern-day Cairo. Si Ramses o Ramesses II, na kilala rin bilang Ramses the Great, ang sinasabing pinakamakapangyarihan at pinakasikat na paraon ng ancient Egypt. Siya ang ikatlong Egyptian pharaoh ng 19th dynasty at naghari noong 1279 hanggang 1213 BC. And the last Tuesday, they called me to announce the big discovery of a colossus of a king, maybe most probably Ramses II, made out of quartzite. We found the bust of the statue and the lower part of the head. And now we removed the head, we found the crown and the right ear and a fragment of the right eye. Susubukan namang mahukay ng mga eksperto ang iba pang bahagi ng estatwa tsaka ito bubuuin sakaling magtagumpay at mapatunayan na ito nga ay estatwa ni Ramses II. Ililipat ito sa entrance ng Grand Egyptian Museum na nakatakdang buksan sa susunod na taon. I hopefully during the next few hours, maybe few days, will discover the other fragment and will be able to reconstruct this colossus of Ramses II in the Grand Egyptian Museum, which will open during 2018. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa atin namang balitang sports, kasama natin si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Yes, Kuya, good news para sa ating mga Muslim athletes dahil isang sikat na sports apparel maglalabas ng kanilang bersyon ng hijab para sa mga babaeng atletang Muslim. Maglalabas ito ng traditional headscarf na may disenyong naayon sa bawat sport kung saan tatawagin itong pro-hijab. Gawa ito sa lightweight at flexible na materyales at target nilang mailabas sa 2018. Ang paggamit ng hijab ay makita sa mga Islamic cultures ng Amerika at Europa. Ito ang sumisimbolo sa kahinhinan o modesty ng mga kababaihan. Sa paggamit ng pro-hijab, hindi na mahihirapan ang mga Muslim athletes sa kanilang kompetisyon at mababawasan din ang diskriminasyon sa pagpapalawig ng respeto sa kanilang paniniwala. Noong nakalipas na taon, naglabas din ang isang Danish sportswear ng kanilang bersyon ng hijab para sa mga soccer players sa Afghanistan women's soccer team. 4 days to go na lamang magkita-kita tayo sa Smart Araneta Coliseum dahil yan na po ang exciting Game 2 ng ating Best of 3 Championship Series kung saan maglalaban pa rin ang Malacanang Kamao kontra sa PNP Responders. Game starts at 7 o'clock p.m. If God willing naman magkakaroon tayo ng Game 3 no, sa March 21 po yan, idaraos pa rin sa Smart Araneta Coliseum. At ready na ang lahat para sa kanilang bakbakan this coming Tuesday. Nagpunta na tayo sa pag-e-ensayo ng PNP Responders at ng Malacanang Kamao. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Sayang, di ako makakalaro eh. May cramps ako eh. Manonood, taga-cheer na lang daw tayo, Kuya. Manonood na lang daw tayo. Manonood tayo. Natin. Punta sila lahat doon. Sumali kayo sa ano ha? Saan, Kuya? Merong interdepartment league tayo. Anong sport? Basketball at volleyball. Wow! Volleyball! Interdepartment. Kala mo naman marunong mag-volleyball. Kaya magsisimula to, Kuya. Magsisimula yan pagbalik ko. Tamang-tama, may time pa para mag-ensayo. Oo. Dahil lang si ang start niya ay May. May kalabuan pa akong kailan. Yan pala yun. Pero, ilan na yan, Kuya? God willing, May. Ilang teams? May maximum ba? Seven ba? Seven teams. Per sport. So, 7 sa volleyball, 7 Oh, yes. 7 sa basketball, 7 teams basketball, 7 teams sa volleyball. At yung team na magcha-champion. May premyo. Oo, syempre. Anong premyo? Yun ang unang tatanggalin. Wala mag-shoot. May syempre meron niyang cash prize. Wow! At saka bragging rights. Mayroong trip
Wah, trip kuya. Oo, trip. Trip sa... Trip to ano? Teka, trip saan to? To Syria. Bad trip. May trip. May trip Baka yan. farewell trip na namin. Hindi naman. Trip. Trip lang ba? Trip lang naman. Walang basagan ng trip. Yan. Para lang yan anak ng patis. At May suka. At may toyo. May suka. Yan. Siya, moy suka. Amoy suka. Kaya pag maghahanap kayo ng suka, hanapin mo yung moy suka. Pag maghahanap ka ng patis, hanapin mo yung anak ng patis. Masarap yan. Pagka toyo, hanapin mo yung may toyo. Yan. Pagka, wow! May toyo. Tapos pag... May toyo ka. Ganyan. Ganda tagay yun. Paano? May toyo ka na. Diba? Pagka tinikman mo yan, moy suka ka. Diba? Pwede. Moy suka ka. Pwede. Yan. Yan. So, yan ang masarap na sausawan. Anak ng patis. Sino, sasali ka, volleyball? Yes, kuya. Mag-ensayo na kami ni Monica. Mag-isayo na lahat ng magbuo na kayo ng team nyo. Ang ating commissioner, si Commissioner Ray Pelayo. Siya pala. Commissioner. Ayusin mo yung commissioner, ha? Ha? So, mangungumisyon ka na naman. Basta buuin mo yan, ha? Ayusin nyo na kagad, ha? Ray Pelayo, ha? Hindi nga. Sinabi ko ba mag-basketball ka? Sabi niya, hindi ako marunong basketball. Hindi ka, i-organize nyo na lang. Ayusin nyo para 7 teams sa basketball, 7 teams sa volleyball. May kuya? Babae yung bagay kasi pwede ng mixture eh. Kuya, pwede may import? Pwede ba import? May walang import. Si Rina, maraming kilala yan eh. Alam mo import ba? Wala nga, biglang dinala mo dyan si Eliza Valdez. Kuya, sige na. Di pwede. Interdepartment nga lang eh. Dapat puro organic talaga. Naku. Walang ayoko nang may pesticide. Dapat puro organic. Karina, marunong ka mag-volleyball? Marunong ako. Naglalaro akong volleyball. Pwede. Ako, tanong mo, kung marunong ako mag-volleyball. Marunong ka kuya mag-volleyball? Hindi. Basketball? Hindi rin. Ano? Anong marunong ka? Sabi niya kasi, pagka tinatanong ka daw, marunong ka ba mag-volleyball? Hindi. Magaling ako mag-volleyball. Ibang level pala si kuya. Hindi ako yun. Ako rin hindi yung... Magaling na ako magkwento. Si Ate Arlene magaling mag-volleyball. Yun, magaling mag-volleyball. Yes. Pwede ba sa aming team siya? Pwede sa amin na yun. si ate? Sa creative department yun eh. May department sila na sarili nila. Kaya lang, dapat ipatupad kagad talaga. Walang pesticide. Puro organic. Puro organic lang. Pagka-host, sino ba magaling sa amin? Si Kong Erin. Oo. Baka hindi kaya nun maglaro yung tuhod. Ayan. Nako. Ayan. Madadali ka na naman sa Standards Authority yun. Baka mamaya, reklamo ka na naman dyan. Baka si Kong Erin, reklamo. Reklamo ka. Volleyball mo, women's volleyball, men's volleyball, o mixed volleyball tayo? Mix. Pwede ng mix. Mixed volleyball. Mix na para... Pero yung basketball hindi, syempre. Men's lang. Men's lang yun. Ayan si Kong Erin. Kala mo Kaya mo ba maglarong volleyball? Nadidinig ka. Kaya mo pa? Basketball yan. Basketball yan. Basketball yan. Baka kala mo, highest pointer yan. Half court lang. Half court. Hindi. Nakita mo sinasabayan ka Rina? Half court lang kuya. Half court lang daw. Full court. Siya, sige. At malaman natin kung sino mga kasali dyan. Organize nyo na yung mga... Pagbutihan nyo na recruitment nyo. Si Attorney Dot magaling din sana sa volleyball. Kaso si Attorney Dot? Yes. Sa radio yan eh. Radio department, kalaban nyo ngayon. Kakaalaman. Si Annie Rentoy. Magaling din sa... Magaling ba?
Si Ani rin. Magaling si Ani rin. Laro ni Ani rin. Kala mo, patintero. Tumbang preso. Oh. Tsaka, pero honestly, si Ani Rentoy ay talagang runner. Runner? Oo, runner. Nung araw pa lang, bago naging broadcaster yan, runner yan eh. Sprinter, mga ganun. Sprinter daw ba? Anong klaseng runner daw ba? Anong klaseng runner, kuya? Hindi ba, pagka, ay, bili ka nga ng ano doon. Sabi ko na nga eh. Di ba? Hindi pala sa sport. Hindi, pero totoo si Ani talagang. Mabilis. Sa track and field. Wow. Track and Baka field. naman pag dumating yung bola, takbuhan lang niya, kuya, runner. Hindi, kaya nga di ba? Maglalagay tayo ng division, high jump. Yes. High jump. Tingnan natin kung sino yung mga matataas, mahahabang tumalon. Long jump. Sige, at practice ka na rin ha? Yes, kuya. Kasama si Monica. Para paalala ko sa inyo, may height limit ang... Pasok naman kami sa 5 ba? Bakit? May minimum height Hindi. naman. Hindi, height limit yung ano yung may height yung ano net. Yung net. Uy, kuya, sayat naman kami doon. Kailangan yung pagkasasali kayo doon, yung hindi ka lulusot sa ilalim ng net. Sayat naman yung noon namin doon, kuya. Wala naman ako sinabi. Basta sinasabi ko lang dapat hindi lulusot pagka dumaan na gano'n. Oo nga. Si Rina pa. Sobra-sobra nga yan. Ang lakas pumalo niyan. Nakita ko bakat sa likod ni Ian. Ibang klaseng palo. Kala mo Salamat Rina para sa iba pang umahataw na balita. Bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Ayan po ang umahataw na balita ngayong araw ng Biyernes, March 10, 2017. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.